ICC spokes, kinontra si BP Sara, no? 43 EJK case ni Digong, sample pa lang yan. Kasi umaalma si Inday Sara Duterte. Paano naging ano yan? Crimes against humanity yan. No? Ayan niya, sabi ni Inday Sara, nauna rito kinwestiyon ni BP Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang. Ayos ah. Sabi, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang. 43 lang daw. No? Bakit 43 lang yan? Ay, para ho sa ano, para po sa normal na Pilipino, kagaya natin, napakadami na ho niyan, mga kababayan. Dumalawa nga lang eh. Dalawa ang patay sa insidenteng ganito, ganyan. Ay, kawawa naman. Ang dami nun. Tumatlo, ang dami nun ha. Grabe. Sayang ang buhay. Eto, 43 kaso lang. Lang. Ha? Sabi ni akin to, ilan po ba dapat, sir? Hindi ko din alam eh. No? Sabi ni Nery Colmenares, ilan po ba dapat ang patayin para masabi na crimes against humanity talaga yung kaso? 'Di ba? Sabi ni retired traveler, may balita na naman, makakauwi na daw si Digong, which is true. Sabi. Baka bahagi po yan ng April Fool's Day. Sabi dito, Vice President Sara Duterte kung bakit 43 kaso lang ang murder ang basehan ng crimes against humanity laban sa kanyang ama. Malayo umano ito sa aligasyon ng 30,000 ang naging biktima ng EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ipinaliwanag na ni ICC Assistant Counsel Cristina Conti, no, na hindi nadadaan sa paramihan ng kaso ang crimes against humanity. Nasaan yung kasunod dito? Nasaan dito? Wait lang, hanapin ko yung kasunod. Ito yata eh. Tama ba? Wait lang, hinahanap ko. Medyo rumble no? Nilinaw ng ICC, no, na hindi lang 43 kaso ng umano'y extrajudicial killing sa giyera kontra droga administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tatalakayin sa korte, kundi maaaring mas marami pa. Ayon kay ICC Dr. Fadi Abdallah, maaaring magdagdag pa ng karagdagang kaso ang prosekusyon, mga testigo at naging biktima ng drug war mula 2011 at 2019. Tingnan nyo ho mga kababayan kung gaano tayo nire-respeto ng International Criminal Court. Mga bossing, nakita nyo ho, biruin nyo, nire-respeto nila na kahit alam nila na si dating Pangulong Duterte ang umatras, no, at nagtanggal sa Pilipinas sa ICC, nire-respeto pa din nila. Kahit alam nilang, naku, kaya niya inalis yung kanyang bansa doon sa ICC kasi siya mismo ang iniimbestigahan. Diba? Pero, yung iniimbestigahan po at yung lilitisin, 2011 pa din po hanggang 2019. Ibig sabihin, mga kababayan, nire-respeto nila yung pagkakatiwalag ng Pilipinas sa ICC. Kung kasama pa po yung hanggang 2022, baka talagang napakarami ho niyan, mga kababayan. Di ba? Sabi pa dito, this doesn't mean that these are the only incident that may be included in the charge. Ayan, so plak si Inday Sara, no? Sabi ni Inday Sara, bakit 43 lang, no? Yung kaso sa crimes against humanity. These were a sample, sample pa lang yan, of incident that are related that were for the purpose of issuing an arrest warrant. Kumbaga, pinaka-ano pa lang yan. Ano ba perfect word dyan? Pinakamagaan, no? O para lang maisilbi yung warrant of arrest, yung 43 na yan. That word, that the purpose of issuing an warrant of arrest, no, sufficient from the point of view of judges to sustain the charge of murder as crime against humanity and the purpose. Kasi ho sila ngawaho ng ngawa mga kababayan Ngawa ho ng ngawa. Dapat ang ginagawa ho nila dyan,
nagmamadali o nirarush nila o humihingi sila ng hihingi sila ng request. Baka po pwedeng pakibilisan na natin yung hearing. Gawin na po nating sa isang hearing, 3 po ang i-hearing natin para naman po sa ganon, kung sakaling mapatunayan na acquitted po yung aming kliyente, ma-enjoy pa niya yung natitirang buhay. Di ba? Hindi ho. Ang inaatupag nila, mga kababayan, ayun, mag-rally tayo dito. Punta tayo dito, mag-rally tayo, magpapirma tayo. Wala hong ganyan sa ICC. Hindi po tumatanggap ng mga K-drama doon. Sila po ay nakabase sa ebidensya, nakabase sa pag-aaral ng paglilitis na ginagawa, nakabase doon sa isasagot ng kampo ng dating Pangulong Duterte, nakabase sa mga ebidensya. Hindi yung sulat tayo kay Trump. Tapos si Trump susulat sa ICC, palayain niyo si Duterte. Si Greco Bellica, sulat kay Putin. Parang ganun lang. O sige, yan, nasulatan ko na si Putin at si Trump. Baka nga mamaya, hindi umabot yan. Sabihin ni Trump, ano yan? Sulat po galing Pilipinas, nagsusumbong po. Sabihin ni Trump, ano kinalaman ko dyan? No? Ano kinalaman ko dyan? Bahala sila dyan sa Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Walang audience impact, walang call a friend. Lahat po yan nakabase sa tamang proseso. Dapat ang ginagawa nila, pabilisan nila. Yung pong 6 months na gap, baka ubra na 1 month na lang tayo para naman po kung sakaling acquitted ang aming dating Pangulo, makauwi agad at ma-enjoy pa yung kanyang buhay. Wala hong gumagawa na nakikita kong ganun. Walang nagre-request. Baka meron. No? Pero yun dapat ang inaatupag nila. Hindi yung mag-picnic sa labas ng ICC. At kung ano-ano pa. Sabi dito, pagdating ng confirmation hearing sa September, biruin mo yan. Kailan yung naging last hearing? Marso, tapos September na ulit. Ang haba ng pahinga. Sasabihin lang nila, dahil po sa edad, kalagayan ng aming dating Pangulo, baka naman po ubra. Every month na lang po natin i-hearing. Di ba? Hindi naman po kasi siya kagaya nung iba na bata-bata pa, na makakapag-antay ng 8 taon tapos saka lalaya kung siya ay acquitted. Ito ho, yung 8 taon na natitira o yung 80 anyos tapos 8 taon, ang haba ng proseso, wala na po. Baka hindi na po umabot na buhay. Tapos malaman namin, acquitted ang dating Pangulo. Ganon! Kasi sila, puro ano-ano inaatupag Di ba? Rally tayo dito. Tumira tayo, mag-picnic tayo doon sa labas ng ICC. Wala ho yung bilang, mga kababayan. O baka, gusto talaga nila ang dating Pangulong Duterte nandoon, umabot ng 2028. Bakit? Baka para magamit din ho nila, mga bossing, hanggang sa election ng pagka-presidente. Kasi kung magagrant ho yun, kung sakali na mapagbibigyan yung every month, naku ho, laking bagay ho sa kanila nun, no? Alam nila agad. Wala. Sige, okay lang dyan ang dating Pangulo Duterte. Bakit? Etong 2025 election, magagamit natin siya. Kailangan meron tayong magamit ulit para sa 2028 election, no? Para makuha ulit natin ang simpatya ng mga DDS. Tignan nyo, hindi pa din nakakalabas ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakikita ho natin kung ano yung itsura nila sa 2028. Balikan nyo itong vlog na to, mga kababayan, sa taong 2028. Malamang sasabihin nyo, nasabi na ni Mark yan nabasa na ni Mark kung ano ang gagawin nila at kung bakit hanggang ngayon okay lang sa kanila na nasa loob ang dating Pangulong Duterte. Nongga lang ho yun, mga kababayan. Anyway, isang mabilisan ho tayo na
Shoutout, 2 minutong shoutout po tayo, no? Mga kababayan, sa 3,300 viewers, maraming salamat po sa pagstay nyo dito. At huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel at i-share nyo na din po. No, nandiyan si Ma'am Chris Rose. Paalam na daw. Salamat po. Nandiyan si Lori Mamawag, si Gino Mar Gonzales. Boss Mark, alam mo na ba yung nakasampang kaso ng rape sa ICC kay Digong? Ay, hindi ko pa, maaalamin natin yan. Nandiyan si Unidentified Mind. O, si Marijo. Present si Bato sa Senate hearing. Baka magstay na si Bato sa loob. Ay, hindi. Uuwi yan. Uuwi yan si Bato. Si Gracious Grace, One Squad, akin to. Si Lori Mamawag, si Hylos, sabi, tapos na. Mamaya po ulit, naka-live tayo. Mamayang gabi, alas 9 ng gabi. Si Ma'am Delia Rosario, si Gilbert Javier, si Albert, Climacosa, Mr. Dencio 19, Leonora Padongay, si Leo Lotus, si Anami Fe, Hako Salem, si Michael Corpus, lalong di makakalabas si Digong kung lahat yun, 30,000 isasama. Elsa Obedosa, Bert 2169, si Ma'am Delia Rosario, si Yeno Manzano, Gloria Ramos, si Sir Tony Ninobla, si Nana Boss, si J. Timblique, sino pa nandyan? Si Sally Jane, si Bert, si Elsa Obedosa, Araya Millicent, Mary Joy at Marivic Villanueva at Dan Maligalig. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating